Hello guys! Welcome back on my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng another project which is rose bag. Kasi yung ginawa kong una is sunflower bag which is nag-viral kasi siya. So, gumawa tayo ng another design, another fashion for the kids and adults na mahilig sa fashions and sa mga mahilig sa mga unique na design. So, itong ginawa ko guys ay very unique at talaga namang matutuwa ang mga bata. Pwede for giveaway, for the gift, ayan. So, ito yung aking unang ginawang unang part na roast. So, ginamit ko, instead yung handle niya, lilagyan ko siya ng mga dahon-dahon for design kasi alam naman natin na yung rose ay meron siyang mga leaves. So, yun yung ginawa ko. So, ipapakita ko yung step by step. So, ito yung una nating material. Kailangan natin ng red pipe cleaner and green pipe cleaner. Kailangan natin floral tape, beads, pliers and scissors, straightening iron, cardboard, any kind of cardboard, bala na kayo. And then, kailangan natin ng, ng foam. And then, yung floral wire na 40 cm. And then, kailangan natin ng any circle. So, ito yung ginamit kong circle kasi ito yung sakto. So, kung meron kayo niyan, bahala kayo kung anong gusto nyong sukat. So, and then, kailangan natin ng ball pen para i-trace natin yung ating cardboard na pa-circle. Kasi ito yung magiging pattern natin sa paggawa natin ng pagdidikitan natin ng mga rows, guys. So, itong guys, yung ginawa kong video is pwede po to sa mga bata or sa mga matatanda or teenagers na mahilig sa fashions and very unique. So, ang gagawin natin is ikakat lang natin siya ng pa-circle. So, gagawa tayo ng isang circle for the pattern and isang circle para dun sa takip. And then, kailangan natin ng felt circle. And then, kukuha lang tayo ng maliit na sukat or any kind of circle na sasakto dyan. And then, ball pen, iti-trace lang natin siya ng pa-circle. Kasi depende yan guys doon sa doon sa lapad na ilalagay natin doon sa gitna para matakpan yung mga glue or yung mga sinulid kasi para hindi siya ma-expose. So, yan yung ginamit natin, felt circle. And then, ito yung pattern natin, 11 cm. And then, isang 4 cm. Ginamit ko dyan is medida, guys. And then, kailangan natin ng 8 pieces na red fuzzy wire. Pero, depende sa inyo kung anong preference na bilang na sukat or lapad ng roses nyo. So, una, itatabi natin yung isa. And then, etong mga to is hahatiin natin siya sa gitna. So, kung 8 pieces, hinati mo siya, magiging 16 pieces. Kung masyado siyang malapad, pwede nyo siyang gawing, instead of 16, gawin yung 12 pieces. Kasi nakadepende yan sa inyo na lapad na gusto nyo sa bag nyo. Dahil nakadepende naman yan sa fuzzy wire. Dahil may mga fuzzy wire na malalaki yung bakal, 'di ba? May mga maninipis, may malalaki. Kung malaki po ang inyong bakal, make it 12. Kung maninipis, gawin yung 16. Nakadepende po 'yan sa lapad na preference ninyo, no? So, hindi ko siya ma-exact na ganun talaga yung sukat niya dahil nakadepende nga siya sa laki ng bakal ng fuzzy wire. So, after nyan, ilalagay lang natin and then ikutin nyo siya. Ayan, para matibay, start yung ating roses. And then, kung napapansin nyo, maglalagay ako dyan and bina-vice versa ko yung para maging balance siya sa paglagay. Hindi yung, mahihirapan kasi kayo guys kung isang side lang. So, dapat talaga binabaliktad-baliktad nyo yung para magpantay siya. And, again, depende po yan sa taba ng bakal ng fuzzy wire dahil may mga matataba, may mga maninipis. Kaya hindi ko po masasabi sa inyo or exact yung ating yung ating wire. Nakadepende sa trip nyo yan. And then, ayan, hinati ko lang siya. Ayan, so para mabalance ko siya. Ayan. And then, tinaas-taas ko lang yung dulo. Shinape ko lang siya na parang pa-heart shape para makita yung shape ng roses. Kasi kung pantay siya, hindi siya magiging parang mukhang roses. Kaya tinataas ko siya, hina-heart shape ko siya. And then,
kailangan natin kumuha ng 7 pieces na ganyan. Okay, 7 pieces na set na ganyan. So, 'di ba yan, isang set na yan. So, gagawa tayo ng 7 pieces para yan dun sa malalaki. And then, kailangan natin gumamit ng pliers para mas matibay at mas mahigpit. Make sure nyo lang na hindi po nakausli yung mga wire para hindi po masaktan yung mga bata or pagreregaluhan ninyo. And then, after nyan, kailangan natin ng isa pa. So, 3 pieces na red fuzzy wire. Itatabi natin yung isa at itong dalawa ay hahatiin natin siya. So, bali magiging 4 siya. So, same pattern, ganun ulit. I-shape ulit natin siya ng pa-heart. And then, kailangan din natin gumawa ng 7 pieces ulit na set. So, same lang din naman siya. Ayan, natin mo siya sa gitna. And then, sundan nyo lang yung ginagawa kong video. Kung mabilis, pwede nyo i-post para masundan nyo. Yun naman pong skip yung odds ko, please. Ayan, thank you so much. Pwede nyo pong gayahin yung aking mga ginagawa, guys. It's free na gayahin nyo yung mga ginagawa ko, guys. Kasi ito po yung purpose ng aking video is to show my talent. At it's my pleasure is na ginagaya nyo yung ginagawa ko, yung idea ko sa mga ginagawa ko. Kung makakatulong ako sa kapwa ko, crafter, why not? So, ayan. Inikot ko lang. Pwede din gamitin yung sinulid, guys, kung gusto nyo ng sinulid para mas mahigpit siya. Pero, ang ginamit ko is yan na para mas mabilis at mas madali kong ipakita sa inyo. Yan, dahon yan, guys. So, isang green pipe cleaner. Depende sa inyo. Kailangan natin ng 6 pieces na dahon. So, which is 3 pieces na fuzzy wire yon. So, ganyan lang yung ginawa kong dahon. Hinati ko lang siya sa gitna. And then, gumawa ako ng ganyang shape. So, pwede nyo sundan. Depende sa inyo kung anong leaves ang gusto nyo gamitin. Pero ito kasi yung ginawa ko na design. Pwede nyo baguhin kung anong gusto nyo trip na dahon. Kasi may iba't ibang klase ng dahon na pwedeng gawin sa fuzzy wire. Pero ito kasi yung mas gusto ko. Kasi mas madali siyang gawin. And then, make it sure nyo lang na walang wire na nakausli para safe na gamitin ng mga bata. Okay? So, kailangan natin ng 6 set na dahon. Okay? Yan yung sample natin. And then, next is gagamit tayo ng straightening iron para mas numipis yung ating rose. So, depende yan sa inyo kung gusto nyo siyang gamitin ng straightening iron or wala. So, yan. So, meron tayong 7 pieces na ginawa. Overall, total niyan 7 pieces na malapad at 7 pieces din na ganyan na maliit. So, lahat po yan ay ginamitan ko ng straightening iron kasi gusto ko na hindi siya yung parang bulky. Ayoko ng ganon. Tsaka ayoko din ng parang yung mga feather niya is parang malapad. Gusto ko yung talaga nagmumuha siyang mukhang roses. So, kaya ako napapansin nyo lahat ng video ko, ginagamitan ko ng straightening iron, guys. But it's depends sa inyo kung anong gusto nyo. So, ayan, 7 pieces din yan. Ayan, so 7 pieces yan. Yung dahon lang yung ating 6 pieces. Okay, 6 pieces lang yung ating dahon. So, same, ginamitan ko ng straightening iron. Depende yan kung anong preference nyo. Pwedeng hindi nyo igamitan ng iron. Pero ako, mas gusto ko yung ganitong design at saka yung style. And then, kailangan natin yan, yung foam sheet. Guys, wala kasi akong red na foam sheet, kaya ang ginamit ko is pink na lang. And ganun din yung ginamit kong sukat. Kung ano yung ginamit ko doon sa unang cardboard, yun din yung ginamit ko. Kasi, yan yung gagamitin natin pang dikit. Okay? For the hindi makita yung ating karton. So, same, gamit tayo ng ball pen and then trace lang natin for the circle yung ating pattern para mas madali siyang makat. And then, depende kung anong kulay ang foam sheet nyo, guys, ha. Pwedeng red kasi naubusan kasi ako ng red dyan. Kaya, ang natira na lang is yung pink. So, pero mas maganda sana kung red yung gagamitin nyo. And then, ayan, so, ayan nyo lang, gugupitin nyo.
And then, sundan nyo lang guys yung aking video. And guys, etong video ko guys is pwede nyong gayahin, hindi po ako madamot. Ayan guys, kung nakikita nyo, ginupit ko siya para pantakip yan natin mamaya. So, kailangan yung gumawa ng ganyan para hindi makita yung ating wire. So, kailangan natin ng flower claw, and then glue, and then isang yellow na fuzzy wire. So, ikakat lang natin. So, ganyan ang gagawin natin siya sa gitna. Ganyang design. Ganyang style. So, tatanggalin lang natin yan. Ayan, gugupitin natin siya, no? Kaya kung may mga extra kayo guys, kapag gumagawa kayo ng mga flower, huwag nyong itatapon yung mga extra nyo na ganyan kasi magagamit natin yan sa mga design natin, no? Kasi yung iba tinatapon, sayang naman. So, may gamit pa yon. So, gagawa ako ng other videos para to sa mga kala nyo wala nang pakinabang yung mga natitirang mga wire-wire na ganyan. May pakinabang pa yun guys. Ako tinatabi ko yun. And then after nya, ditikit natin yung flower claw. So, yan, ididikit natin siya dyan. And then, gagamit tayo ng glue para mas dumikit siya. Pwede din naman yung guys, pwede din naman yung glue gun ang gamitin nyo, pero mas prefer ko kung glue kasi dahil mas dumidikit siya, tapos nilalagyan ko pa siya sa ibabaw para hindi talaga naglalagas kasi usually naglalagas kasi yan kapag wala siyang glue. And guys, kapag gagawa kayo or magugupit kayo niyan, make sure na naka-mask kayo para hindi siya pumapasok sa loob ng ilong nyo, no? Ayan, so nilalagyan ko lang yung mga parts na ganyan, yan. Para mas, mas matibay, hindi siya natatanggal, hindi siya nalalaglag. So, ayun yung isang purpose kung bakit tinatabi ko yung mga iba na hindi na nagagamit, yung mga tira-tira. Kasi yan yung mga ginagamit ko for design ng mga yan. Sa mga design ng mga iba ko pang pwedeng gamitin, pwede sa hika, pwede sa ipit, depende. So, papakita ko next time sa aking susunod na vlog. Kaya don't forget to like, share, and subscribe para maging updated ka sa aking mga upcoming, unique na mga design or idea na pwede mong gamitin for business. So, ayan na yung tsura niya, guys. Sobrang ganda niya, diba? So, sino magkakala na magagamit po siya. Anyway, so yan. Kung mapapansin nyo, pinipipi ko yung dulo para hindi nakausli yung mga wire. So, ipapaikutan nyo, tapos babalutan nyo yung circle na yon ng red para mas maging sturdy at maging mas matibay yung ating bag. Ayan. And guys, pwede itong for souvenir, giveaway, especially sa mga giveaway ng mga bata, lalo na kung kikay, mahilig yan sila. So, maganda to for gift sa mga may hilig nating mga anak na mga kikay, lalo pag mga babae, diba? So, anyway guys, itong video na to ginawa ko is, nag-viral kasi yung isa kong video, so sinundan ko siya dito. Ay, hindi ko in-expect na mag-viral siya dito sa YouTube at saka sa iba ko pang platform. And kaya sinundan ko siya kasi nakakatuwa lang na maraming gusto ng other ideas sa mga ganito for business, no? And then, ayan na yung tsura niya. And then, next is, ayan, so 11 cm yung sukat niya, guys. And then, yan na yung ating flower. Ayan, kakat nyo lang yung dulo, guys. Kasi para maikot natin siya na maayos. And then, ayan, i-design nyo lang, itutupi-tupi nyo lang siya. Ayan, iaayusin nyo lang siya. And then, make sure nyo lang na hindi siya nagpapatong-patong ha. Dapat talaga dikit na dikit siya. So, sakto yung 7 pieces ko, guys. Sakto yan, yung 7 pieces ko. And then guys, itong video no to, pwede nyo tong gayahin guys. Kaya nga ang purpose ng social media is to express your talent. At sa mga taong may inspire nito, pwede nyong gayahin. Huwag nyo lang nakawin yung video guys. Pwede kayong gumawa ng sarili nyo for inspirations ng ating videos guys. So hindi po ako madamot. Pwede nyong gayahin yan. At pwede nyong sabihin na versions nyo, whatsoever. Ayan. It's naman yan. Kaya tayo gumagawa ng video para ma-inspire yung mga tao, para may idea sila. And meron silang dagdag for business nila, diba?
ba, sa idea sa pang-business nila. And pwede nyo tong gawan din ng content kung gusto nyo para malay nyo sa inyo mag-viral, 'di ba? And ito yung maging reason para may another extra income kayo. So, basta wag nyo lang kalimutan mag-subscribe para meron kayong other idea na makukuha sa mga videos ko, guys. And please don't forget to like and share. And please don't skip my ads, please, guys, to support my channel then. So, ayan na yung itsura niya. Di ba nakakatuwa? Ang ganda na niya. Ayan. Ang dami kang pwedeng gawing idea, guys, sa Fuzziwire, to be honest. Wala lang talaga akong time dahil sobrang hectic ng schedule dahil nag-aaral ako. And then, gumagawa ako ng video. Mahirap pagsabayin ang pagiging isang content creator at the same time nag-aaral ka. Kaya, hindi ako masyadong nagiging updated sa pag-upload ko. Kung ano lang maisipan ko, pumasok sa isip ko, yon. So, ayan, maraming kang pwedeng gawin sa Fuzziwire, guys. Nakakatuwa tong Fuzziwire. Kaya lang, gumamit kayo ng mask para maiwasan nyo na pumasok sa ilong nyo at maging reason ng sakit nyo, okay? So, ayan yung ating second. Ikakat natin ulit yung dulo para mas madali at mas maayos natin siyang mailalagay sa ating roast dun sa gitna. And guys, marami kasing nagkakasakit daw about sa Fuzziwire. First is wag po kayong gagamit ng electric pan para hindi po sumasabog or kumakalat yung mga yung mga sobra or yung mga balahibo niya sa ilong natin. Pwede rin kayong gumamit ng mask for security na hindi pumasok talaga sa lungs nyo. Depende naman po yan sa pag-aalaga ninyo, no? Sa Fuzziwire or sa inyo rin sa sarili. Kasi alam natin pag ginugupit niya, may mga balahibong kumakalat yan. It's normal yun. Hindi natin may iwasan yun. Kaya gumamit kayo ng mask. So, ayan guys. Ang ginawa ko is parang paupo siya. Yan yung design niya. Yan, patayo. Ayan na parang paupo siya, ganyan. Para magmukha talaga siyang rose. So, ayan, kung nakikita niyo, tinuturo ko yung dulo kasi dyan ko nilalagay yung sa gitna. Parang balance siya. Ayan. So, lalagyan natin siya ng glue bawat Then, parang paupo siya, guys, ha. Para, talaga siya. Maganda yung design niya. And then, kapag nalagyan nyo na, ayan, kompleto. Guys, 7 pieces din yan, ha. Sakto din yan. Walang labis, walang kulang. So, saktong-sakto lang siya sa sukat. And then, yan, kung nakikita nyo, diba yung sinulid? So, yan yung reason kung ba tayo gumawa ng design para sa gitna. So, ayan yung ididikit natin. Para balance yung yellow. Kasi yan yung nakaka-attract. Yung yellow, guys. Kasi red na red and then may yellow. Sobrang attraction talaga ng kulay niya. So, ayan na. Ayusin nyo lang siya para magmukha talaga siyang rose. And then, ayan yung una kong ginawa. Ito yung second. And then, next na gagawin natin is yung handle niya. Ayan. So, kailangan natin ng wire. Flower wire ang tawag dyan, guys. And then, beads. Ayan, depende sa inyo. Yung pearl beads, kung anong gusto nyong kulay gamitin. Pero mas maganda kung pearl beads siya. And then, ginamit ko lang yung sukat na yun just sa may daliri ko. Depende sa inyo kung anong gusto nyo sukat or haba. But, yan yung prefer ko na sukat. And then, nilagyan ko lang siya ng glue gun doon sa dulo para hindi gumagalaw-galaw yung ating pearl pag pinasok natin. And then, 10 pieces na pearl yung ginamit ko. 10-10-10. Yun ang ginawa ko. Sa inyo yung ating 10 na pearl. And then, nilagyan ko siya ng dahon na tig-2 pieces. Pero dun sa pearl ko, guys, nilagyan ko din siya ng glue gun dun sa dulo para hindi gumagalaw-galaw at maging mahigpit yung ating yung ating pearl doon. Hindi siya maluwag. Ayan. So, ayan. Nilagyan ko siya ng glue gun. And then, pasok nyo lang. Wait nyo na siya matuyo. Ayan. Kung mapapansin nyo, diba? Hindi ka hirap. Kasi kung hindi nyo lalagyan ng glue yan, lalaglag at lalaglag yan. Mahirapan kayo. And then, ilagay natin yung dahon. Tigda-2 pieces lang yung nilagay ko. Depende kung gusto nyo 3. Bahala kayo sa design.
Pero yung aking ginawa ko, tig to 2 pieces siya. And then after nyan, meron tayong first set, diba? So, na pearl na 10 pieces. So, gagawa tayo ng 3 sets niyan. And then, after nyan, maglalagay ko ulit ng another pearl na beads. 10 pieces din siya. So, ayan. Kung mapapansin nyo guys, yan yung magiging lock ko. Yan, inikot-ikot ko lang siya dun sa floral tape. Para yan yung magsisibing lock dun sa floral tape. At least hindi siya bubuka at mas matibay siya. And then, kailangan natin ng 10 pieces. Pearl beads ko is 8 ang size niyan. Depende sa inyo kung anong gusto nyong sukat. Pwedeng malalaki. Mas maganda kung malalaki. Wala na kasi akong malalaki. So, yan yung naisipan ko. Maliit lang. And then, nilagyan ko ulit ng glue gun doon sa dulo para hindi siya tanggal or malaglag. At madali lang natin magawa mamaya yan sa pagdikit yun sa kulay pink. Okay. So, ayan, binibilang ko siya. And then yan, nilagyan ko dito sa dulo para mas matibay. And then dyan guys, isukat nyo lang dun sa una nyong ginawa para maging pantay yung ating handle. Kasi baka hindi sila pantay. So, ako kasi sinukat ko muna siya. Then, tsaka ko siya binutasan. Medyo struggle lang tayo dyan. Pero kaya naman. Manage naman. Ayan. Then, papasok nyo siya. Kaya matibay talaga siya, guys. Kahit bitbitin siya, hindi siya basta-basta matatanggal kasi ganyan yung pagkakagawa natin. And then, iikot nyo lang yung, yung wire para hindi nakausli. And then, ganun din, gagawin mo din siya dun sa kabila. Make sure nyo lang guys na hindi nakausli yung wire ha, para hindi naman masaktan yung mga bata. Ayan, and then, sa other side, bahala na kayo kung anong gusto nyong pero make sure nyo lang guys, na, siya ha, pantay. Ayan, tapos inikot-ikot ko lang din siya. Okay, and then, lalagay na natin siya. Ayan. Ididikit na natin siya ng glue gun. Fast forward ko na lang guys kasi masyado na mahaba yung ating video. And then, pag dinikit mo siya, yung dulo, ayan, make sure nyo na hindi siya nakausli. Or talagang dikit na dikit siya para mas matibay. Ayan, kapag nadikit na, yung ginupit natin kaninang dalawa, yun naman yung gagawin nating panakip. Ayan. Para hindi nakikita yung ating wire at the same time, maganda siya tingnan. Hindi siya madumi. Tsaka hindi siya madaling mapunit. Ayan. And then, ang ginawa ko is, nagdagdag ako ng, yan kung makikita nyo, ganda na, diba? So, gagawa tayo para sa gitna naman. So, yan yung karton na kailangan natin. So, 5 cm yung lapad and 25 cm yung haba. Ang ginamit ko dyan is medida lang, guys.
Pero depende sa inyo kung, again, nakadepende siya ha. Nakadepende siya sa sukat na gagawin yung bag, guys. So, binalutan ko lang din siya ng wire. And then, ginamitan ko siya ng glue gun para mas mahigpit. Hindi siya matatanggal ng basta-basta. Kung yung nakita nyo guys, yung aking sunflower, di ba dyan ko nilagay yung handle, but this time ginawa ko na tig-isa kasi para maiba naman yung ating design. So, ayan. Lagyan ko siya ulit. And then, kung napapansin nyo, tinutupi ko yung dulo ng wire para hindi siya umuusli. Para hindi siya nakakasakit kapag nakausli siya. And then guys, marami pa akong idea sa paggawa ng bag. Kaya don't forget to like, share, and subscribe para maging updated ka pa sa aking mga upcoming ideas sa paggawa ng bag. And it's my pleasure na kung ginagaya niyo yung aking design, it's okay. Yan yung purpose natin kung bakit tayo naging pumasok sa social media to show our talent and to inspire other na gustong gumawa din. Hindi natin ipagdadamit yung ating idea, guys. Ayan, wag nyo lang nakawin yung videos ko. Pwede nyong gayahin yung mga design ko. Wag nyo lang nakawin, please. Ayan. And then, ayan, make sure nyo lang talaga na matibay, ha. And yung bawat dulo, alam ko may mga nakausli yan ng mga wire. So, ipipi nyo na lang ng flyers para hindi nakausli. Ayan, kung nakikita nyo yan, may nakikita pa mga karton-karton. So, dinikitan ko yan ng another fuzzy wire para hindi siya pangit tingnan at the same time, dyan tayo magdidikit ng ginawa natin kanina. Kasi kung hindi natin siya lalagyan, hindi siya magiging mas matibay. Kasi dyan natin ipapatong dyan sa fuzzy wire. Kasi mas madaling dumikit kasi guys pagka may fuzzy wire kesa sa karton. Yan yung napuna ko. Ayun, napansin ko. Ayan. So, lalagyan lang natin siya ng, other fuzzy wire para matakpan yung mga karton-karton. Ayan, salamat po sa lahat po ng mga nanood na aking videos. And kung meron kayong gusto ipagawa na design, please comment dyan sa baba. At nagbabasa po ako ng mga comments kapag may free time po ako. Medyo hectic lang yung schedule natin kasi nag-aaral pa po ako while gumagawa ng content. Ayan, sana po wag niyo pong skip yung ads ko para makatulong po kayo. Ayan, maraming salamat po. And then, yan. So, pinipipi ko yung bawat dulo ng fuzzy wire para walang nakausli. Magugustuhan to guys ng mga anak nyo, mga babae, mga kikay. And pwede to mga pang giveaway. Yan. Yan, kung napansin nyo guys, ginamitan ko din siya ng straightening iron para talagang flatten siya. And pag ginamitan yung straightening iron, guys, may mag-uusli dyan. Sure ako dyan. So, lagyan nyo ulit ng glue gun. And kung mamamaya, makikita nyo, tatakpan ko yung mga glue gun ng flat na pearl para pang design niya. At the same time, dagdag design na rin. Pero, ang purpose nun is para takpan yung mga glue na kasi yung pangit pag nakikita yung mga glue, kaya ginamitan ko siya ng flat pearl na 8 cm. So, ayan. Didikit ko siya dyan yan. Sa ibabaw mismo. Ayan. Kasi mas madikit siya guys kapag nasa fuzzy wire siya. Mas mabilis siyang dumikit. So, yan, kung nagustuhan nyo guys yung aking video at may katanungan kayo, please don't forget to comment dyan sa ating chat box. And please don't forget to like and share kung nagustuhan mo ang aking videos guys. And yan yung may mga edges niyan, lalagyan nyo lang yan ng mga other fuzzy wire para matakpan yung mga hindi kaganda-ganda sa ating mga mata. Okay? Ayan. Thank you so much for watching guys. Please
tapusin nyo hanggang dulo yung aking video. And thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta ng aking DIY project. Thank you!